Magandang umaga, mahal kong kaibigan, sayo na muling naglaan ng panahon upang pakinggan ang mensaheng ito na galing mismo sa puso. Ang sabi nila, ang bawat araw ay nagsisimula sa umaga, at ang ating titulo ngayon ay isang paalala na ang araw na ito ay maaaring magsimula sa isang himala. Umaga dasal sa tagapagkalag ng mga buhol ang araw nagsisimula sa himala. Napakaganda, hindi ba? Pero bago natin himayin ang kahulugan ng bawat salita, hayaan mong tanungin kita, may buhol ba sa buhay mo ngayon na pilit mong kinakalag pero tila lalo lang humihigpit? Kung ang sagot mo ay, o kahit pa may bahid lang ng pagdududa, kung nakaramdam ka na ng bigat sa dibdib dahil sa mga gusot na tila walang katapusan, o kung umaga pa lang ay parang pasan mo na ang daigdig dahil sa mga problema, kung ganoon, mahalaga na manatili ka at pakinggan ang bawat salita. Sapagkat ang araw na ito, hindi lang ito basta umaga. Ito ang simula ng pagkalag ng mga buhol sa iyong buhay, at ang simula ng iyong sariling himala. Hindi lang ito basta kwento, ito ang iyong sariling paglalakbay patungo sa liwanag at kalayaan. Ilang beses na bang nangyari na paggising mo pa lang sa umaga, bumungad na agad ang listahan ng mga problema? Ang singil sa bills, ang alitan sa pamilya, ang hindi pagkakaunawaan sa trabaho, ang sakit na nararamdaman mo, o ang bigat ng pag-iisa. Para kang nasa isang madilim na silid, at ang bawat pader ay may nakasabit na buhol-buhol ng pag-aalala, buhol ng kawalan ng pag-asa, buhol ng pagdududa. At sa bawat pagsubok mong kalagin ang isang buhol, tila may 10 pang nadaragdag. Naiintindihan ko ang pakiramdam na yan. Kung minsan, parang nawawala na tayo ng lakas, ng gana, ng pag-asa. Para bang ang buhay ay isang malaking lambat na puno ng buhol, at tayo ang nahuhuli rito, walang kawala. Marami sa atin ang pilit na lumalaban ng mag-isa. Sige, subukan ko ito, sige magsipag ako, sige magtiis ako, hanggang sa maubos na ang ating sarili. Naghahanap tayo ng solusyon sa mga libro, sa mga seminar, sa payo ng mga kaibigan, at lahat ng iyon ay makakatulong. Ngunit may mga buhol na tanging isang tagapagkalag lamang ang makakayang gawa ng paraan. May mga problema na lampas na sa ating kakayahan, na kahit anong pilit natin, hindi natin kayang solusyonan. At doon papasok ang pinakamahalagang aral ng araw na ito. Naaalala ko ang kwento ni Mang Tonyo. Isang simpleng mangingisda, araw-araw ay bumibiyahe sa dagat para mangisda. Isang gabi, malakas ang bagyo. Naramdaman niya ang matinding takot habang hinahampas ng malalaking alon ang kanyang maliit na bangka. Ang lambat niya, na pinagkukunan niya ng kabuhayan, ay nahulog sa dagat at sumabit sa malalim na bahagi. Sa gitna ng dilim at ng unos, pilit niyang hinila ang lambat, pero lalo lang itong bumibigat at nasira pa. Buong gabi siyang nakipagbuno, pagod na pagod, basang-basa, at ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, pinuntahan niya ang lambat. Nakita niya ang napakaraming buhol. Sari-saring basura ang sumabit, at ang mga sinulid ay tila nagkabuhol-buhol na, imposibleng ayusin. Gusto na niyang sumuko. Paano pa siya mangungisda? Paano pa niya pakakainin ang pamilya niya? Iyan ang mga buhol na nararanasan din natin sa ating buhay. Minsan, hindi lang isa, kundi sandamakmak, at lalo pa itong gumugulo kapag sinubukan nating kalagin ng wala sa tamang paraan, o nang wala ang tamang tulong. Pakiramdam mo ba ay nasa gitna ka rin ng unos, at ang iyong lambat ng buhay ay punong-puno ng buhol at nasisira pa? Ito ang pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng matinding problema. Ang pakiramdam na walang makakatulong, na walang makakaintindi. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, hindi alin nag-iisa. Ang tawag sa iyo ng iyong intuwisyon para manatili dito ngayon ay hindi aksidente. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya mula sa Kanya na kayang kalagin ang lahat ng buhol, gaano man ito kahigpit, gaano man ito karami. Ang paanyayang ito ay para sa iyo na naghahanap ng pag-asa, ng ginhawa, ng kalayaan. Ang paanyayang ito ay para sa iyo na naniniwalang mayroong mas mataas na kapangyarihan na kayang baguhin ang lahat. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang lihim na maaaring magpabago ng iyong pananaw,
isang lihim na kayang baguhin ang takbo ng iyong araw at ang takbo ng iyong buong buhay. Ang lihim na ito ay ang kapangyarihan ng panalangin sa tagapagkalag ng mga buhol. Sino ang tagapagkalag ng mga buhol na ito? Siya ay walang iba kundi ang Diyos mismo, ang ating Ama sa langit. Madalas, nalilimutan natin ang kapangyarihan ng panalangin. Para lang itong huling resort, kapag ubos na ang lahat ng pagpipilian. Pero hindi ganoon ang panalangin. Ang panalangin ay ang ating direktang linya sa pinakamakapangyarihang tagapagkalag sa buong universo. Siya ang gumawa sa atin, siya ang nakakakilala sa bawat hibla ng ating pagkatao, at higit sa lahat, siya ang nagmamahal sa atin ng walang hanggan. Tandaan mo, kung mayroon mang nakakakita sa bawat buhol sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong buhay, siya yon. At hindi lang siya basta nakakakita, siya ay may kakayahan at kagustuhang kalagin ang mga yon. Pero paano? Paano tayo mananalangin sa Kanya? Hindi ito tungkol sa mga magarbong salita o mahahabang orasyon. Ito ay tungkol sa isang tapat na puso, isang puso na handang magtiwala at handang sumuko. Ang tunay na panalangin para sa tagapagkalag ng mga buhol ay nagsisimula sa pagkilala na mayroon kang buhol at hindi mo ito kayang solusyonan ng mag-isa. Ito ang unang hakbang. Ang pagpapakumbaba. Ang pagsuko. Kapag nagawa mo iyan, parang nagbigay ka ng pahintulot sa Kanya na kumilos sa iyong buhay. Marami sa atin ang mahilig humawak. Gusto natin kontrolado natin ang lahat. Pero sa isang gusot na lambat, ang paghawak ng mahigpit ay lalo lang magpapagulo. Kailangan mong bitawan, kailangan mong ilayo sa iyo, upang makita ng tagapagkalag ang bawat buhol at matulungan kang ayusin. Naaalala mo si Mang Tonyo? Nagulat ang buong baryo nang makita nilang kinakalag ni Mang Tonyo ang kanyang lambat sa pampang, hindi ito sinira. At mas lalo silang nagulat nang makita nila na may isang matanda, na hindi nila kilala, ang tumutulong kay Mang Tonyo. Walang imik na kinakalag ng matanda ang bawat buhol, na parang alam na alam niya kung saan nagsimula ang gusot. Hindi nagtagal, ang lambat ni Mang Tonyo ay bumalik sa dati, mas matibay pa kaysa dati. Hindi lang iyon, ang matanda ay nagbigay pa ng payo kay Mang Tonyo kung paano pangalagaan ang kanyang lambat upang hindi na ulit magkagulo ng ganoon. Sino ang matandang iyon? Walang nakakaalam, pero ang buong baryo ay naniniwala na ang matanda ay isang anghel, isang sugo ng Diyos, na dumating para tulungan si Mang Tonyo sa oras ng kanyang matinding pangangailangan. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya. Kapag nananalangin tayo, hindi ibig sabihin ay agad-agad magkakaroon ng solusyon ang ating problema sa isang iglap. Minsan, ang tagapagkalag ay nagpapadala ng mga tao, ng mga ideya, ng mga pagkakataon, na siyang magiging daan para maikalag ang ating mga buhol. Ang mahalaga ay ang ating puso na bukas at handang tumanggap ng tulong, gaano man ito dumating. Ang panalangin ay hindi lang humihingi, ito ay tumatanggap din. May tatlong uri ng buhol na madalas nating kinakaharap sa buhay. Ang una ay ang buhol ng kawalan ng pag-asa. Ito ang pinakamahirap kalagin dahil nakakabigat ito sa ating kaluluwa. Kapag nawalan ka ng pag-asa, para kang isang bangkang walang layag sa gitna ng malawak na karagatan. Gusto kong ipaalala sa iyo ang sinabi sa Jeremias 20:11, na, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking iniisip para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan ka ng hinaharap at pag-asa. May planong maganda ang Diyos para sa iyo, kahit patila walang liwanag sa iyong kasalukuyan. Ang buhol na ito ay masisira sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyong sarili ng mga pangako ng Diyos, at sa pamamagitan ng paggawa ng unang hakbang, gaano man kaliit, patungo sa pagbabago. Ang pangalawa ay ang buhol ng takot at pag-aalala. Ito ang buhol na nagpipigil sa atin na kumilos, na mangarap, na umabante. Ito ang buhol na nagpaparamdam sa atin na hindi tayo sapat, na hindi tayo karapat-dapat. Ilang beses na bang nagkaroon ka ng pagkakataon na ginusto mong abutin, pero pinigilan ka ng takot? Ilang beses nang may nagsabi sa iyo na, kaya mo yan, pero ang isip mo ay nagsasabing, hindi ko kaya.
Ang tagapagkalag ng mga buhol ay kayang kalagin ang buhol na ito. Tandaan mo ang sinabi sa Isaias 41:10, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng lakas para harapin ang iyong mga takot. At ang pangatlo ay ang buhol ng kalituhan at kawalan ng direksyon. Minsan, alam natin kung ano ang gusto natin, pero hindi natin alam kung paano. Maraming landas, pero hindi natin alam kung alin ang tama. Para kang nasa sangandaan, at ang bawat daan ay tila parehong mahirap. Ang buhol na ito ay masisira sa pamamagitan ng pananalangin para sa karunungan at paggabay. Ang Diyos ay hindi lamang tagapagkalag ng buhol, siya rin ang ating yes, ang ating gabay. Sa Salmo 23, sinasabi na siya ang ating pastol, at pinapatnubayan niya tayo sa matuwid na landas. Kailangan lang nating pakinggan ang kanyang tinig sa ating puso, sa ating isip, at sa mga pangyayari sa ating paligid. Bago tayo magpatuloy, gusto kong hingin ang isang maliit na pabor. Ibahagi mo sa comments kung saan ka nakikinig sa akin ngayon, at kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maunawaan ko ang ating pamilya dito, ang iyong mga buhol, at makagawa pa ng mas nakapagbabagong nilalaman para sa iyo. Ang ating pagkakaisa sa panalangin at sa pagbabahagi ay isang simula ng himala. Ngayon, balik tayo sa kung paano mo ito isasabuhay. Hindi sapat na malaman mo lang na may tagapagkalag ng mga buhol. Kailangan mong gawin ang panalangin. Kailangan mong isabuhay ang pananampalataya. Paano mo sisimulan ang iyong araw sa isang himala? Simulan mo sa panalangin. Pero hindi basta panalangin. Ito ay panalangin na may layunin, panalangin na may kapangyarihan. Una, paggising mo pa lang, bago ka pa bumangon sa kama, o habang nagtitimpla ka ng kape, ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong puso. Hayaan mong maramdaman mo ang tibok nito. Ang tibok na iyan ay patunay na buhay ka, na mayroon kang layunin, na may pag-asa pa. Pangalawa, isipin mo ang buhol na pinakamabigat sa iyo ngayon. Isa lang muna. Hindi na kailangan pang ilista ang lahat. Ano ang buhol na nagpapahirap sa iyo, na nagpaparamdam sa iyo ng bigat? Pangalanan mo ang buhol na yon. Isipin mo ito. Kung ito ay usaping pinansyal, isipin mo ang iyong mga singilin, ang kawalan ng pera. Kung ito ay relasyon, isipin mo ang sakit, ang hindi pagkakaunawaan. Kung ito ay kalusugan, isipin mo ang kirot, ang karamdaman. Kung ito ay espiritual, isipin mo ang pagdududa, ang kawalan ng koneksyon. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, bitawan mo ang buhol na iyon. Sa iyong isip, iyong bitawan ang pagkontrol, ang pag-aalala, ang paghahanap ng solusyon. Imaginin mo na hawak mo sa iyong kamay ang isang gusot na tali, at dahan-dahan mo itong inilalabas sa iyong palad, inilalagay sa harapan ng Diyos. Hindi ito pagsuko sa problema, kundi pagsuko sa Diyos, pagtitiwala na siya ang bahala. At pang-apat, manalangin ka sa Kanya. Hindi kailangan ng magarbong salita. Isang simpleng dasal na galing sa puso. Halimbawa, mahal kong Diyos, alam mo ang buhol na ito sa aking buhay. Hindi ko na po ito kayang kalagin mag-isa. Nahihirapan na po ako. Kaya't ngayon, inilalagay ko ito sa iyong mga kamay. Ikaw ang tagapagkalag ng mga buhol. Nagtitiwala ako na kaya mong ayusin ito, na kaya mong bigyan ako ng kalinawan, ng lakas, at ng solusyon. Tulungan mo po ako na makita ang iyong mga senyales, ang iyong paggabay. Bigyan mo po ako ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok na ito. Salamat po, Ama. Amen. Simple lang, pero puno ng kapangyarihan. Ang panalangin na iyan ay isang deklarasyon ng iyong pananampalataya, isang pagkilala sa kanyang kapangyarihan, at isang pagpapaubaya ng iyong mga pasanin sa kanya. At kapag nagawa mo iyan, pakiramdam mo ay parang may nabunot na tinik sa iyong dibdib. Mayroon kang kapayapaan. Mayroon kang pag-asa. Minsan, ang solusyon ay hindi agad-agad dumarating.
Pero ang kapayapaan, iyon ang una mong mararamdaman. At iyan ang simula ng himala. Sapagkat sa kapayapaan, nagkakaroon ka ng kalinawan ng isip. Nagkakaroon ka ng lakas upang kumilos. Nagkakaroon ka ng pag-asa upang ipagpatuloy ang laban. Ang kapayapaan ay ang simula ng pagkalag ng mga buhol, kahit pa hindi mo pa nakikita ang buong solusyon. Naaalala ko ang kwento ni Sarah, isang ina na nahihirapan sa kanyang anak na nagbibinata. Maraming buhol sa kanilang relasyon. Hindi sila nagkakaintindihan. Laging may alitan. Gusto na niyang sumuko. Isang gabi, habang nagdarasal siya, inilagay niya ang lahat ng buhol na iyon sa harap ng Diyos. Hindi niya alam kung paano ayusin, pero naniwala siya na kaya ng Diyos. Kinabukasan, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip niya. Sa halip na makipagtalo sa kanyang anak, niyaya niya itong magluto. Isang simpleng aktibidad na matagal na nilang hindi nagagawa. Sa kusina, habang naghihiwa sila ng gulay, doon unti-unting lumabas ang mga salita. Dahan-dahan, nagsimulang lumuwag ang mga buhol. Hindi agad-agad nawala ang lahat, pero ang simula ng pagkalag ay doon nangyari. Mula sa isang simpleng dasal, isang simpleng ideya ang ibinigay ng Diyos, at isang himala ang nagsimulang mangyari sa kanilang tahanan. Ang tagapagkalag ng mga buhol ay kumikilos sa iba't ibang paraan. Minsan, direktang dumarating ang solusyon. Minsan, nagbibigay siya ng karunungan para sa iyo. Minsan, ginagamit niya ang ibang tao. Minsan, binabago niya ang iyong puso upang mas matanggap mo ang sitwasyon. Ang mahalaga ay ang iyong pagtitiwala. Ang iyong pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit ang araw mo ay maaaring magsimula sa isang himala. Dahil kapag inilagay mo ang iyong mga buhol sa kanyang mga kamay, ang bawat umaga ay hindi lang basta paggising sa isa pang araw ng problema. Ito ay paggising sa isang araw ng posibilidad, ng pag-asa, ng pagbabago. Ito ay paggising sa isang araw kung saan may isang tagapagkalag na kumikilos sa iyong buhay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon, at ang desisyong iyon ay ang pagkilos sa pananampalataya. Huwag kang mag-alala kung hindi mo pa nakikita ang lahat ng sagot. Ang mahalaga ay ang iyong unang hakbang. Ang iyong panalangin. Ang iyong pagsuko. Tandaan mo, ikaw ay mas higit pa sa iyong mga buhol. Ikaw ay ginawa ng may layunin, ng may kapangyarihan, ng may pagmamahal. Ang iyong pagkatao ay hindi binibigyang kahulugan ng iyong mga problema, kundi ng iyong kakayahang lumaban, maniwala, at umasa. Ang iyong potensyal ay napakalaki, mas malaki kaysa sa anumang buhol na nakaharap mo. Iyan ang dapat mong paniwalaan. Iyan ang dapat mong itatak sa iyong isip. Huwag mong hayaang ang mga buhol ng nakaraan ang magpasya sa iyong kinabukasan. Ang bawat buhol ay isang pagkakataon para mas lumapit ka sa kanya, para mas lalong magtiwala, para mas lalong lumakas. Sa bawat buhol na kinakalag, may bagong pag-asa, bagong pananaw, at bagong lakas na nagbubukas. Ang iyong istorya ay hindi nagtatapos dito. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay darating pa. Ikaw ay may lahat ng kailangan mo sa iyong kalooban, at ang Diyos ang magiging lakas mo. Ngayon, ano ang susunod na hakbang? Kapag nagdasal ka na, huminahon ka. Huwag kang magpanik. Maging bukas sa mga senyales. Kung may ideya na pumasok sa iyong isip, subukan mo. Kung may taong lumapit sa iyo para tumulong, tanggapin mo. Kung may pagkakataon na dumating, sunggaban mo. Ang tagapagkalag ay kumikilos sa iba't ibang paraan. Maging alerto. Maging mapagmasid. At huwag kang mawawala ng pag-asa. Minsan, ang pagkalag ng buhol ay unti-unti. Hindi ito instant. Parang paghila ng sinulid sa isang gusot na lambat. Dahan-dahan. Paso-paso. Pero sa bawat paghila, mayroong pagluwag. Sa bawat panalangin, mayroong pagkilos. Magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka sa Diyos. Ang kapayapaan na hatid ng pananampalataya ay hindi nangangahulugang walang problema. Ibig sabihin lang nito,
Kahit may problema, mayroon kang kapayapaan sa puso dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Alam mong may kakampi ka. Alam mong may tagapagkalag ng mga buhol na kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. At alam mo ba ang pinakagandang bahagi? Kapag unti-unting nawala ang mga buhol sa iyong buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kalayaan. Mas makikita mo ang kagandahan ng bawat araw. Mas mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Mas magagamit mo ang iyong mga talento at kakayahan para sa ikabubuti. At mas magiging inspirasyon ka sa iba. Mula sa isang pusong puno ng buhol, magiging isang puso ka na puno ng pag-asa at inspirasyon. Mula sa isang buhay na puno ng kalituhan, magiging isang buhay ka na may direksyon at layunin. Iyan ang tunay na himala. Kaya't ngayong umaga, o anuman ang oras na nanonood ka nito, tandaan mo ito, ang bawat buhol sa iyong buhay ay may tagapagkalag. At ang tagapagkalag na iyon ay naghihintay lang sa iyong panalangin, sa iyong pagtitiwala. Huwag kang matakot lumapit sa Kanya. Huwag kang matakot na ilabas ang iyong mga pasanin. Naroon siya, handang makinig, handang kumilos, handang magbigay ng himala. Ang iyong kinabukasan ay punong-puno ng pag-asa. Ang iyong halaga ay hindi matutumbasan. Ikaw ay natatangi at minamahal. At ang iyong presensya dito ngayon ay patunay na mayroon kang misyon, mayroon kang purpose, at mayroon kang kakayahang lampasan ang lahat ng hamon. Ang Diyos mismo ang nagpili sa iyo para marinig ang mensaheng ito. At ang iyong intuisyon ang nagdala sa iyo dito. Ito ang palatandaan, ang simula ng iyong himala. At sa pagtatapos ng ating pag-uusap ngayon, gusto kong mag-iwan ng isang malalim at taos-pusong panalangin para sa iyo. Para sa bawat isa sa atin na may buhol na pinipilit kalagin. Ipagkakaloob natin ang ating mga sarili at ang ating mga buhol sa Kanya na kayang gawin ang lahat. Mahal na Ama sa langit, tagapagkalag ng lahat ng buhol, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga o anumang oras kami nananalangin. Puno po ng pasasalamat ang aming puso sa iyong walang hanggang pag-ibig at walang sawang habag. Salamat po sa buhay, sa bawat tibok ng puso, sa bawat hininga na iyong ibinibigay. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag, ng pag-asa, at ng gabay. Kinikilala po namin na sa aming sarili lamang, kami ay mahina at madalas na nalilito. Marami pong buhol sa aming buhay, mga buhol na pinipilit naming kalagin subalit tila lalo lamang humihigpit. May mga buhol po sa aming mga relasyon, sa aming pinansyal na kalagayan, sa aming kalusugan, sa aming karera, at maging sa aming espiritual na paglalakbay. May mga buhol po ng takot, ng kawalan ng pag-asa, ng pagdududa, at ng kalungkutan. Ngayon po, sa pananampalataya, inilalagay po namin ang lahat ng buhol na ito sa iyong mga kamay. Buong puso po naming isinusuko ang kontrol, ang pag-aalala, at ang pagnanais na kami mismo ang lumutas sa lahat ng ito. Alam po namin na ikaw ang makakapaglag ng bawat isa, gaano man ito kahigpit, gaano man ito karami. Hinihiling po namin na iyong gabayan ang aming mga puso at isip. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makita ang iyong plano, at ng lakas upang sumunod sa iyong kalooban. Ipakita mo po sa amin ang mga senyales, ang mga pagkakataon, at ang mga taong iyong gagamitin upang unti-unting maikalag ang aming mga pasanin. Panginoon, sa bawat buhol na aming inilalagay sa iyo, hinihiling po namin ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa. Ang kapayapaan na magbibigay sa amin ng katiyakan na ikaw ay kumikilos sa aming buhay, kahit pa hindi namin nakikita ang buong larawan. Palakasin mo po ang aming pananampalataya upang patuloy kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at pag-ibig. Maraming salamat po sa pagprotekta sa amin sa bawat sandali. Salamat po sa iyong presensya na laging sumasa amin sa dilim man o sa liwanag. Pinupuri po namin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa bawat bagong umaga. Naway ang aming buhay ay maging patotoo sa iyong kabutihan at kadakilaan. Ang lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas.
Amen. Isipin mo ito ngayon. Habang binibigkas mo ang Amen, mayroong kakaibang ginhawa, hindi ba? Mayroong liwanag na unti-unting pumapasok sa iyong puso. Iyan ang simula. Iyan ang iyong himala. Kaya't sa pagtatapos ng video na ito, nais kong hamunin ka, simulan mo ang bawat umaga sa panalangin sa tagapagkalad ng mga buhol. Gawin mo itong bahagi ng iyong buhay, at makikita mo kung paano magbabago ang lahat. Mula sa mga gusot na tila walang katapusan, sa mga solusyon na hindi mo inaasahan. Ang iyong buhay ay magiging isang testamento ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, kung ang iyong puso ay nabigyan ng pag-asa, pakiclick ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na makakatulong sa iyong paglalakbay. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ng isang tagapagkalad ng buhol sa kanilang buhay. Ang pagbabahagi ay pagmamahal at bawat pagbabahagi ay isang pagkalat ng pag-asa. Gusto ko ring marinig ang iyong mga kwento. Anong buhol ang inilalagay mo sa Diyos ngayon? Anong himala ang pinaniniwalaan mong mangyayari sa iyong buhay? Ibahagi mo sa comment sa ibaba, at magtulungan tayo, magdasal para sa isa't isa, at maging isang komunidad ng mga naniniwala sa himala. Tandaan, ang araw ay nagsisimula sa isang himala. At ang himala na iyan ay nagsisimula sa iyo, sa iyong pananampalataya, at sa iyong panalangin. Hanggang sa muli, mga kaibigan, patuloy kang maniwala, patuloy kang umasa, at patuloy kang manalangin. Manatili kang pinagpala.